Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwaga Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-14 sa buwan ng Hunyo taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, community consultation on river dredging sa Balete Gloria isinagawa. Mga residenteng tutol sa proyektong river restoration naglabas ng petisyon. At Brigada Eskwela 2025, simula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 na buwan ng serbisyong pangkomunidad ng Bureau of Jail Management and Penology, nagsagawa ng sabayang coastal cleanup drive ang BJMP Bansud District Jail, Philippine National Police, Bansud Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection, Bansud Fire Station upang itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang ugnayan sa komunidad. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 na buwan ng serbisyong pangkomunidad ng Bureau of Jail Management and Penology, nagsagawa ng sabayang coastal cleanup drive ang BJMP Bansud District Jail, Philippine National Police, Bansud Municipal Station at Bureau of Fire Protection, Bansud Fire Station upang itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang ugnayan sa komunidad. Ang aktibidad ay isinagawa kasabay ng World Environment Day at nilahukan din ang mga kasamahan mula sa Regional Special Training Unit Mimaropa. Layunin nito na itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng malinis na kapaligiran at ang papel ng bawat isa sa pangangalaga nito. Ayon kay Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, Information Officer ng BJMP Mimaropa, ang aktibidad ay nagpapakita ng malasakit ng mga ehensya sa kalikasan at sa komunidad. Ang aktibidad na ito ay patuloy sa pagsusumikap ang BJMP sa pakikibahagi sa mga makabuluhang gawain na may layuning mapabuti ang kalikasan at mapalakas ang samahan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng BJMP, PNP, BFP at iba pang ahensya na ipamalas ang diwa ng bayanihan sa paglilinis ng mga baybayin at pagpapalaganap ng responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ang mga ganitong aktibidad ay nagsisilbing paalala sa bawat isa ng kahalagahan ng pagtutulungan para sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Samantala, opisyal na nagsimula ang Brigada Eskwela para sa school year 2025 to 2026. Ika-9 ng Hunyo, binigyan tema ito na Brigada Eskwela, sama-sama para sa bayang bumabasa. Ito ay kaugnay pa rin sa taunang paggulitan sa National Schools Maintenance Week. Ang tema na naturang aktibidad ngayong taon na Brigada Eskwela, sama-sama para sa bayang bumabasa, ay kaugnay pa rin sa taunang paggunita sa National Schools Maintenance Week na isinagawa ang kick-off ika-9 ng Hunyo sa Gutad Elementary School na pinangunahan ng DepEd Calapan City Division sa pamumuno ni Superintendent Susana Bautista. Katuwang ang pamahalaang panlungsod sa pamamagitan ng City Mayor Malu Morillo at ilang pang opisyales mula sa naturang dibisyon. Ang Brigada Eskwela ay ang taunang school maintenance program ng DepEd upang ihanda ang mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Layunin nila ng brigada na makapagsimula na kaagad ang mga estudyante sa unang araw ng klase at maalis na ang kinakaugalian na ang unang araw ay paglilinis, kaya naman hindi muna pumapasok sa eskwela. Naging emosyonal muli si City Mayor Malu Morillo sa kanyang pagbibigay mensahe sa mga dumalo kung saan ay nagbigay pasasalamat siya sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Brigada Eskwela. Kasabay rin nito ang kanyang pamamaalam sa lahat at nangakong mananatiling tutulong para sa edukasyon at ilang pang kapaki-pakinabang na gawain bilang isang pribadong mamamayan sa pamamagitan ng kanyang foundation. So sa ating lahat, mga nalalapit na po ang pagtatapos ng aking termino bilang po ng lungsod. Hanggang 13 na lang po ako. Nais ko po ipabatid sa inyo na nananatili ang aking suporta sa ating pong city
yung DepEd, kasi meron naman po ako Corillo Foundation. Bago po ako nagsimula, marami na rin po ako natutunan, natulungan ng mga batang scholars na gusto makapagtapos ng pag-aaral. Hindi po ako nawawala. Nawala lang po ako sa government service, pero po pagdating po sa privado, nandyan pa rin po ako hanggang tumulong sa mga nangangailangan ko, mga kabayan. Sa ating mga bata, sa ating mga school, sa lahat, sa pagtulong po natin, bata, nalubos natin sinuportahan hanggang pagdating sa lahat ng kompetisyon ay talagang nag-excel ang City Government of Calapan. At ako'y masaya kasi talagang nakita ang ating pong City DepEd ay talagang nangunguna sa lahat. Pasasalamat rin ang ibinaabot ni Calapan City Schools Division Superintendent Susana Bautista sa lahat ng stakeholder na nakiisa at patuloy na sumusuporta sa Brigada Eskwela. Ayon sa opisyal, patuloy na isinasagawa ito di lamang para sa mga mag-aaral at paaralan, kundi para rin aniya sa bayan. Ating sinasagawang Brigada Eskwela 2025 na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa. Tunay po na mandati ko ng Department of Education makapag-provide ng kalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. At hindi po kahit talaga pong posibido po ang ating pong mahal Pangulong President Bongbong Marcos. Kagapay po ang ating Department of Education Secretary Sana M. Angara, na ating po maibigay ang lahat para po sa ating mga mag-aaral. At nagsimula na nga po tayo sa pagkakaloob po natin ng Summer Activity Remediation Program at Learner or Literacy Remediation Program na immediately after the elections last May 12 ay nagsimula po at magtatapos nga po sa araw na ito. Kaya tuloy-tuloy na po ito sapagkat ito po ang sinasabi po ng resulta ng EDCOM 2.2 na kailangan po talaga natin pagsikapan, may taguyod ang lahat ng mga mag-aaral. Hindi lamang po sa E-Stage 1 na kinabibilangan ng Kinder, Grade 1, 2, and 3, kundi maging ang senior high school po, lalo ngayong taong panuruan 2025-2026, ay sisimulan po ang strengthened senior high school curriculum para po sa mga magsisimula sa grade 11. Kaya po sana, sa kabuuan po ng ating Brigada Eskwela at Upland Balik Eskwela para sa taong panuwang ito, kayo pong lahat ay naririyan sapagkat kitang-kita po namin kung gano'n po yung pinahalagahan ang edukasyon po ng ating mga mag-aaral. Samantala, nagbigay pasasalamat rin si Gutad Elementary School Principal Jessica Salazar na aniya ay mapalad sila na naging benepisyaryo ng bayanihan ng brigada. Higit lalo ang kanilang 189 na mag-aaral. Nakatakdang magbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa June 15, 2025. Sa ibang balita, sa ginanap na committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water. Kasabay rin dito ang paglalabas ng hinaing ng mga mamamayan sa Barangay Biga. Narito po ang report. Sa ginanap na committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water. Kasabay rin dito ang paglabas ng hinaing ng mga mamamayan sa Barangay Biga. Sa nasabing pagdinig, humarap sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at opisyalis ng Calapan Water ang mga barangay officials ng Barangay Biga upang hilingin na ipatigil na ang pagbabaon ng mga malalaking tubo dito ng Calapan Water. Ayon kay Barangay Councilor Reynaldo Hornilla, tama na ang pagbabaon ng Calapan Water na sa matagal na panahon ay nakinabang nila sa kanilang lugar. Lubang naapektuhan na rin ang mga magsasaka sa kanilang lugar at nagagambala ang katahimikan ng mga residente dito. Sa pagkakataon po ito ay lumapit po sa amin ng mga mamamayan. Mula po nung kayo magbaon doon ay marami na pong mga free-flowing water ang hindi na po tumutulo, namatay na po. At bukod po doon, yun pong agreement na maaapektuhan ng ibinaon ninyo na sinasabi
na agreement natin noon na kung sino man yung mawawala ng tubig ay susuplayan ng Calapan Water. Pero wala na po. Hindi na po yun nangyari. Karamihan po ng mamamayan ng barangay ng Biga ay halos magsasaka. Siguro po mga 70 to 80%. Alam niyo po yung binangan yung tubo doon. Naubos na po yung tubig. Maaring minsan 10,000 square meter yung inyong pinagbawalan. Pero yun yung water na kinukuha nyo, hindi na po, sabi nila private property, yung pinagbawalan. Halimbawa po dito yung pinahon. Pero yun naman yung tubig na nakukuha, lampas eh. Hindi naman totally yun lang sa inyong sariling pag-aari. Yun yung mga magsasaka na dati kapag ka nagbubukid, eh, humihigop ng tubig, yung naglalagay yun sila ng mga makinarya para kumuha ng tubig, para masuplayan yung kanilang mga palayan. Eh minsan nun, nahihirapan na kasi wala na akong makuha. Sa naganap pa rin pagdinig, walang paliwanag na ibinigay ang Calapan Water. Ganun rin ay inaasahan ng mga barangay officials na sa susunod na hearing ay may dumalo ng kinatawan mula sa National Water Regulatory Board o NWRB upang siyang magbigay ng kasagutan at solusyon sa kanilang karaingan. Ika-3 ng Hunyo isinagawa na sabing pagdinig na pinangunahan ni re-elected Vice Mayor Bim Ignacio kasama mga konsehalis ng lungsod sa pangunguna ni Committee on Public Utilities Chairperson Attorney Rica Goco. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, ika-11 ng Hunyo, isinagawa ang community consultation on river dredging sa Barangay Balite sa bayan ng Gloria. Pinangunahan mismo ito ni Governor Yumelito Bons Dolor kasama iba't ibang kinatawan ng konsernadong ahensya at ang proponent mismo ng proyekto, ang Southern Concrete Industries Incorporated. Ika-11 ng Hunyo, isinagawa ang community consultation on river dredging sa Barangay Balite sa bayan ng Gloria. Pinangunahan mismo ito ni Governor Yumelito Bons Dolor kasama ang iba't ibang kinatawan ng mga konsernadong ahensya at ang proponent mismo ng proyekto, ang Southern Concrete Industries Incorporated. Bago mag-alas 3 ng hapon, inumpisahan na ang konsultasyon dialogo. Una na nagsalita ang gobernador na mariing pinabulaanan na ang proyekto ay isang pagmimina. Aniya, malaon ng problema ang pagbaha sa lalawigan at maraming hakbangin na ang kanilang ginawa upang marisolba ito. Sa puntong ito, malaking tulong aniya ang dredging, lalo na't walang ilalabas na pondo ang pamahalaang panlalawigan. Bagkus ay may balik pa itong kita na paghahatian ng barangay, munisipyo at ng pamahalaang panlalawigan. May nakadeposito rin aniya ang 20 milyong piso na gagamitin sa kalimang may maapektuhan ang naturang proyekto mula sa kabuhayan, kabahayan at kalikasan. Simula sa bunganga ng ilog
7 kilometro yan na itidredge. Bakit? Naturally ho, ang ilog ay pababa sa dagat. Tama ga? Pababa sa dagat. Pag puno na ang bukana, papuno ng papuno pataas. Kaya sa halip na pumunta ang tubig sa dagat, nangangalat patabi. Sabi nyo, wala namang ba sa Gloria? Pasalamat ho tayo. Hindi nyo pa nararanasan ang nararanasan namin sa Lawan, sa Calapan, sa Victoria, at sa Baco. Sa Baco, 100% ng kapitan, 100% ng LGU, at mamamayan. Tanungin nyo. Mas gusto nilang gawin ito. Kaya nasabi na, kung ayaw nila doon sa iba, gawin sa Baco. Bakit to? Baha ho sa Baco ay sobra. Taon-taon. At ang tanging solusyon, ito. Tuno sa 1.8 million, ang kikitain ho ng 5 barangay na share ay 11,253,000. Ang kikitain ho ng munisipyo ay less than 10% lamang nun. So more or less mga 9 million. Sa navigational channel pa lang ho yun. Wala pa yung loob. Pag sinama niyo po yung loob, so 11.5 million. So pag-aanihan po ng mga barangay para sa inyong pambili ng bangka, medicine. Kaya sabi ko sa inyo dati, bumili kayo ng sariling ambulansya ng barangay. Dahil ang pag-aanihan nun ninyo yung 16 million. Ipagamit nyo sa mga mangingisda dito. Para magamit ng mga mangingisda. Bagong bangka ang mapapakinabang ninyo. Ilang po bang fisher folk ang meron sa area? May pakinabang pa ang barangay at yung mga mamamayan. Meron. At kung may masisira, babayaran. Opo. Saan manggagaling? Hindi sa gobyerno. Sa kanila manggagaling. Sa kanila ho. Dahil nakadeposito na ho ang pambayad nila. Bago pa ho sila magsimula, may nakadeposito na sa Kapitolyo noon pang July 4 last year na 20 million na kada bawas dadagdagan at dadagdagan. At hindi ko iiwan kayo, tandaan nyo. Sa loob ng mahabang oras, marami sa mga residente na nasabing barangay at mga kanugnog na lugar ang nagsalita ng kanilang hinaing at pangamba sa proyekto. May ilan ang tahasang tumututol habang ang ilan ay nais makasiguro sa kanilang kabuhayan at araw-araw na pamumuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay concerned ng Baliti, simpleng mamayan lang po. Ang ano ko lang po, apektado po talaga po yung aming baybay dagat. Dito po na po ako lumaki. Nung unang panahon po, andun po yung baybay Pangpang. Sabi niyo po, pag nabagyo ay naapektuhan, nasisira. Pero pagkalipas po ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, bumabalik po siya sa dating basud. Pero ngayon po, nakita ko po ang katotohanan. Pag mula po nung naghakot ng buhangin yung barkong sinasabi, talaga pong lumapit po yung tubig dito sa amin. Lumapit po talaga dito sa Pangpang. Kaya ako po, hindi po talaga ako napayag na ipagpatuloy niyo po, Gob, yung inyo pong nagawa dito sa aming Balete. Kahit po ako walang katugulan, talaga pong ayoko po talaga, tutol po talaga ako, buong pamilya ko po, tutol po sa inagawa ninyo. Sa bagay po, nagpapasalamat po ako at ang barangay po namin pala ay may pakinabang dito. Kami na po nabanggit. Pero paano naman po kaming mamamayan? Sila po ang maasenso. Ay paano po kami nakatira dito? Hindi ka magtatanong. God, yun lang po ang hinihiling namin sa inyo. Tanungin niyo po ang mamamayan ng barangay kung payag po ba o hindi. Kasi ako po ay rektahang magtanong. Kami po talaga ay tutol. Marami po sa labas ang nagsasabing ganon. Talaga, ako po, kami po ay humihingi sa inyo na sana po ay huwag niyo na pong ipagpatuloy dito sa amin. Kasi po ay kami po talaga ay apektado. Kitang-kita ko na po ang pambabago. Yun lang po at marami pong salamat. Muluton, taga-barangay Tambong. Sa kasalukuyan, Bantay Dagat. At yun po, kagaya po ng sinasabi ng ating mangingisda rito at nararamdaman ko, kami po yung nagpatrolling. Nung
kumuha po yung barko dyan, malalim po yan. Pag sumimo yung storm, yung nasa agsalin po, papunta rito. Lahat, takbo yan. Ngayon, ay pag tumambag na naman dyan, ano gagawin? Ako nila naman. Yung pong yung malaking, nakatimbon dyan, ang laki po ng epekto. Dahil yung pong, yan po, nalagyan namin ng Christmas light. Yan. Mga mangrove, tanim ng tanim ang gobyerno. Ay ngayon, ay yan na, ang nangyari. Nasira na. Ay lahat po kami nagatanim dito, bawat barangay. Yung mangingisda, hindi na makapangisda, lumalim na lumalim doon. Ngayon, wala nang mahuli. Kala po ba ang mga taga-barangay Balite, kami sa amin, walang problema doon, gawa nung doon. Payag po ba kayo? Lago doon. Oh, dapat po tanungin muna yung barangay, una po. Po magkaroon po dito ng malaking baywalk na po para maging protection na po talaga dito po sa baybaying dagat po ng Balite. Kasi po, kung wala po yan, nagpatuloy po natin itong gagahasain nang wala po naman pong proteksyon. Pakiusap po ng ating pong mga mamamayan dito sa Barangay Balite, lagyan po natin ito ng baywalk na para po lagi kami nakapapamasyal. Nakatulad po doon sa aking kinagis ng lugar sa Barangay Ricudo po na yun po talaga ikinakain na po dahil kada taon ayon sa global warming 0.6006 inches ang nababawas po sa tabing dagbain at hindi na po mapipigilan yan. So kailangan po natin protektahan ito pong ating pong karagatan o yung baybayin dagat. At sunod po doon, pinag-uusapan po kasi kanina kung maaari po sana bawat bahay po dito sa taga-Balite po at nagkaroon po ng problema, bigyan po natin sila ng kabuhayang insurance at kung ano pong pwede makatulong. Regular na pagbibigay po ng mga bigas, pagkain at anumang pong ayuda sapagkat yan po dapat ay dokumento po natin na binibigyan din po nyo sila ng proteksyon. Kasi kami po, nagbibigay din po kami doon sa business nyo ng proteksyon. Kasi kumikita po kayo, nakikinabang din po kayo with all due respect, ibigay din po naman nyo po dito sa aming pong maliliit na kababayan. Nilinaw din sa nasabing konsultasyon na hindi naman kukunin ayon sa gobernador ang buong 37 million cubic meters na buhangin sa navigational zone, kundi ang aktual na kukunin buhangin ayon pa rin sa ECC ay 1.8 million cubic meters na kinakailangan ayon sa resource panel upang anila makapasok sa ilog ang kanilang dredging vessel. Ayon sa gobernador, takot ang namamayani sa mga tutol sa proyekto. Hinamon rin niya ang lahat na kung mapapatunayan na isang pagmimina ito ay agaran niya itong ipatitigil. Subalit hiniling rin niya na maging bukas muna ang lahat at magsakripisyo para sa kabutihan niya ng nakararaming mamamayan na nakararanas ng matinding pagbaha. Walang impluwensahan. Simple lang, ang proyekto ay legal. Proyekto ay legal. Pero kung ayaw na mamamayan, bilang mapipilit. Ulitin ko ha. Kaya lang, i-weigh natin sino talaga ang ayaw at sino hindi. Kasi ganito lang po kasimple. Kung ang pag-ayaw ninyo, halimbawa, dahil may kakulangan, may pagkakamali, wala akong problema. Matapos ang konsultasyon dialogo sa pagitan ng mga apektadong komunidad, dito naman isinunod ng isang maikling press conference sa mga media ang dumalo dito. Sa pagtatapos ng aktibidad at mariing narinig ang naging pahayag ng mga residente, hindi tahasang sinagot ng gobernador kung titigil o magpapatuloy ang proyekto. Halos madilim na nang matapos ang konsultasyon dialogo sa pagitan ng mga apektadong komunidad. Dito naman sinunod ang isang maikling press conference sa mga media na dumalo dito. Nilinaw ni Governor Bons Dulon na tatagal ang dredging ng 6 na buwan kung saan ang kukuning buhangin ay dadalhin sa ginagawang airport sa Bulacan. Matapos niya pagpapahayag ng mga residente na kanilang agam-agam, hindi tahasang sinagot ng gobernador kung titigil o magpapatuloy ang proyekto.
Ayon sa kanya, ang tiyak pa lamang ay ang kanilang pagtugon sa mga inihaing karaingan ng mga residente. Kabilang na dito ang pagtitiyak sa kabuhayan ng mga apektong mangingisda, scholarship sa mga nag-aaral na anak, pagtatayo ng seawall o baywalk at ang ilang pang ayuda mula sa pamahalaan. Mga mangingisda sa Balete, huwag kayong mag-alaala. Tutulungan ho namin, uulitin ko lahat ng anak nyo na nag-aaral ng kolehiyo, bibigyan natin ng scholarship sa college. Kayo na mga kulang ang trabaho o walang trabaho, bibigyan natin ng alternatibong hanap buhay kayo. At ikatlo, sisiguraduhin ko na hindi masisira ang ating katikasan dala ng dredging. At kung may epekto man itong konti, sisiguraduhin ko rin na ang perang nakadeposito sa Kapitolyo galing sa proponent, gagastusin natin para maibalik sa tama ang sitwasyon sa barangay na ito. Samantalang nilinaw rin sa nasabing presscon na kung bakit mauuna ang proyektong dredging sa bayan ng Gloria, bagamat hindi naman ito nakararanas sa matinding pagbaha. Sagot dito, anila ay dahil ito ang naunang makumpleto ang kinakailangang mga dokumento at naaprubahan ng mga konsernadong ahensya. 7 ilog sa lalawigan ang tinukoy na kabilang sa River Restoration Project. Bukod sa Gloria, nakatakda rin itong isagawa sa Wasig River, Kagankan River, Bungabong River, Bako at Alag River, Mag-asawang Tubig at ang Bukayaw, Silunay River. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bago magsimula ang konsultasyon dialogo na pinangunahan ng pamalaang palalawigan, una nang humarap sa media ang grupo ng mga apektadong barangay na mariing tumututol sa proyekto. Narito po ang mga naging kaganapan.
Bago magsimula ang konsultasyon dialogo na pinangunahan ng pamahalaang palalawigan, una nang humarap sa media ang grupo ng mga apektadong barangay na mariing tumututol sa proyekto. Dito inilahad nila ang kanilang karaingan na siya ring laman ng kanilang petisyon laban nila sa sand mining na isinasagawa sa kanilang lugar. Nagkakaisaan nila sila sa dahilang ang sinasagawang malakwakang pagkuha ng buhangin sa kanilang karagatan at kailugan ay pinaniniwalaan nilang magdudulot ng pagkawala ng mga isda na sila nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Binanggit rin nila na ang Gloria ay mayroong marine protected areas na nanganganib ring maapektuhan. Pinangangambahan din nila ang erosyon sa tabing dagat dahil sa paghigop ng mga buhangin na nakikita nila na patuloy sa pagguho ang kanilang pangpang kung saan dito nila nilalagak ang kanilang mga bangkang pangisda. Malaking usapin rin para sa kanila ang panganib na masira ang kanilang mga bakawan. Ang mga bakawan o mangroves ang kanilang proteksyon sa alon at bagyo at nagsisilbing tirahan ng iba't ibang uri ng yaman dagat. Maninindigan nila sila na tutulan ang proyekto. Nais silang iparating sa mga kinauukulan na ang kailangan nila ay konkretong plano para sa pangangalaga sa kalikasan kung saan ang mamamayan nila ay bahagi ng pagpapasya. Bakit ko po ipagtatanggol itong ating applyan na ito? Para lang kanino? Para lang sa akin? Saan po kami nabuhay? Yan lahat pong nakapaligid na yan. Yang lahat na nandito na yan ay sa dagat po. At dito na rin po napagpaaral ang aming mga anak. Bakit po yan ay aming ipag-iimot? Dahil dito po kami nagkumuha ng panglaman namin sa bitukan namin. Dapat tayong lahat na mga magkakasama dito sa playa ay may unity. Katulad ng isang sundalo, unity. Hindi yung balingat-ngatan kung saan kayo meron, kung saan kayo wala, ay iiwanan ninyo yung wala at doon kayo mapunta sa meron. Siyaring mamatay ang mga buhara ng mga lusay, sigras, na siyaring tirahan at itlugan ng mga isda. Ang pagkasira nito ay nagdudulot ng pagkabawas, pagkawala ng mahuhuling isda. Pangalawa, erosion sa tabing dagat. Dahil sa paghigop ng mga buhangin na nakikita ng aming patuloy na paghuho ng aming pampang sa kung saan ay dito namin nilalagak ang aming mga bangkang pangisda. Kung patuloy na mawawala ang buhangin, na mawawalan kami ng paglalagakan ng mga aming bangka na maaaring magbigay sa amin ng suliranin kung sakaling dadaan tayo muli sa mga bagyo. Maliban rito, ang patuloy na paglapit ng tubig dagat sa aming kabahayan ay magbibigay sa amin ng pangamba kung ang aming pamilya ay ligtas ba kung sakaling magkaroon ng sakuna. Pangatlo, pagkasira ng bakawan. Ang bakawan ng grove ay proteksyon sa malawakang alon at bagyo na nagsisilbing tirahan ng itlugan ng iba't ibang uri ng yamang dagat. Pati na rin ang migratory birds. Ang pagkawala ng bakawan ay malaking perisyo sa aming kabuhayan at kaligtasan lalo na sa panahon ng bagyo. Naniniwala kami na ang binabanggit na programang river restoration upang mapalalim ang kailugan at mabawasan ang pagbaha ay isa lamang upang mapaliwala kami para sumang-ayon sa naturang programa. Hindi rin malinaw sa aming hanay kung ilang taon ang gagawing sand mining. Dahil dito, mariin namin tinutulan ang isinasagawang planong malawakang sand mining sa Barangay Balite Gloria at iba mga lugar sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sana po sa ating lahat dito, mag-aiwan ako ng salita sa inyo po. Magpaka-Pilipino po tayo, magpaka-Mindoreño po tayo. Hindi porket huwag tayo matatakot sa sinasabi nila baka mawala tayo sa ayuda. Kung matatanggalin kayo sa ayuda, lapit lang po kayo sa amin sa Sangguniang Panlalawigan at ipapatawag po natin ang DSWD mula sa region. At kayo po dito sa mga barangay, karamihan ay tinatakot. At sana po sa inyong lahat ay manindigan kayo. Dahil pag natuloy po ang dredging sa dagat, ang mining na sinasabi natin, asahan nyo po, malaki ang mauubos na lupa dito sa inyong barangay at sa karating barangay. Hanggang Maragook, hanggang dyan sa Pansod.
tatamaan ho yan. Dahil kasi ang dagat, ang buhangin po mula sa ilog, ang siyang mag-recover, ika nga ibibigay niya sa atin. Pag nababawasan tayo, ang ilog po ang nagbibigay ng buhangin. Pag napigil po ang buhangin doon sa bukana at inuubos ng kuha, plus dito sa dagat ay ubusin ng kuha, asahan niyo po. Ubos po ang lupa dito sa bayan ng Gloria. Sorry. So kung ganyan po ang mangyayari, dahil napansin ko po nung dumating yung barko dyan, talagang malaking epekto. Tayo po sa Pilipinas, yung ating Piswantari ay ilang beses nanalo. Una nag-champion sa buong Pilipinas. Dahil sa aming pangangalaga, sa ating pangangalaga po, lalo ito po ang ating Piswantari. Ngayon, ay kung ganyan ang mangyayari, ay paano na tayo? Napakakon pa po niyan. Layo pa. Ngayon, wala na. Yung buhangin, mga nyug. Ay nangamba na rin po kami. Kami po mga bantay dagat ay nagpakahirap. Pagbantay. Ay paano na ngayon yan? Kami po ay nakikiusap sa mga mataas na nanunggulan. Ay ihinto na muna yan. Bago po tayo mag-dredging sa dagat, kung gusto nating i-restore ang ilog, ay gamutin po natin yung pinakaugat ng suliranin. Massive reforestation sa halip ng massive dredging. Sa ibang balita, patuloy ang pagbibigay paalala ng Provincial Health Office ugnay sa proteksyon laban sa Mpox o Monkeypox. Nila ito ay bahagi ng kanilang advokasya para sa kaligtasan ng mga Mindoreño. Tunghayan po natin sa ulat na ito. Patuloy ang pagbibigay paalala ng Provincial Health Office kaugnay sa proteksyon laban sa Mpox o Monkeypox. Nila ito ay bahagi ng kanilang advokasya para sa kaligtasan ng mga Mindoreño. Paliwanag na tulad tanggapan ng Mpox o Monkeypox sa isang sakit na dulot ng virus na maaaring maipasa mula sa hayop tungo sa tao o mula sa tao tungo sa kapwa-tao. Bagamat kadalasan ay banayad lamang ang simptomas, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon lalo na sa mga mahina ang resistensya. Paano nga ba na ipapasa ang Mpox? Ito ay sa pamamagitan na direktang pagdikit sa pantal, sugat o body fluids ng taong may Mpox. Pagkagamit ng mga kontaminadong bagay gaya ng dami, tuwalya o kumot, malapitang kontak gaya ng pakikipagtalik o skin-to-skin contact, at respiratory droplets mula sa matagalang pakikisalamuha. Kabilang sa simptomas ng Mpox naman ang lagnat, pananakit ng ulo, kasukasuan at kalamnan, namamagang kulani, pananakit ng likod, pantal o butlig na maaaring mag-umpisa sa mukha at kumala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinapayuhan ang publiko upang makaiwas sa Mpox ang iwasan ang malapitang kontak sa taong may simptomas ng Mpox. Huwag gumamit ng personal na gamit ng iba. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o alkohol. Magsuot ng mask kung nasa matataong lugar. Panatilihin ang malakas na resistensya at kumonsulta agad sa health center o ospital kung may simptomas. Layunin nila ng mga paalalang ito na bigyang kaalaman ang publiko tungkol sa simptomas, paraan ng pagkalat at tamang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng Mpox sa mga komunidad. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itype tama po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin na aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumaan po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Sheikh Wiray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.